Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 daily devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic natin for today is, alam mo ba na perfect ka na? At mayroon tayong concept na imputation. The impute means to credit something to someone's account in the Bible. God imputes Christ's righteousness to us, meaning He considers us righteous because of what Jesus has done, not because of our own works. Similarly, Adam's sin is imputed to all of humanity, meaning we inherit sinful nature. However, in Christ, the righteousness of God is credited to us, and our sins are forgiven. This divine transaction is foundation of our justification. At makikita po natin to sa Romans chapter 4 verse 3. What does scripture say? Abraham believed God, and it is what credit to him as his righteous. At sa Tagalog naman po, ano ang sinabi ng kasulatan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos, at dahil dito siya ay tinuring ng Diyos na matuwid. At ngayon naman po, i-share ko naman po yung mga natutunan ko sa naging topic natin for today. Simulan po natin sa teaching. First teaching, our righteousness is not earned but imputed. So, dito naman po tayong mga anak ng Panginoon sa Kristo is naging righteous because of Christ sa naging sa dahil sa nag-iisang anak ng Diyos. At ngayon naman sa second teaching na tayo, our sins are covered by blood of Christ. So, yung kasalanan daw po natin is nagkakpa na po siya ng dugo ng ating Panginoon. So, kumbaga, sa lahat ng kasalanan na nagawa natin, ihingi natin siya ng tawad sa Panginoon sa Kristo at pagtatawarin niya tayo sa lahat ng bagay na yun. At ngayon naman sa third teaching na tayo, our obedience is a result of faith in God. So, yung kapag tayo meron na tayong pagsunod sa Panginoon sa Kristo, ibig sabihin mo, sobrang taas na ng pananampalataya natin sa Panginoon na iniisip na natin kung ano bang mararamdaman ng Panginoon sa Kristo kung tayo ilalabag sa mga hindi niya gustong gawin natin, di ba? At ngayon naman, proceed tayo sa application. First application, rest in the imputed righteous of Christ. So, magpahinga tayo palagi na sa mga bagay na nagagawa natin o iniisip natin minsan na yung mga bagay na parang sa tingin natin hindi na siya magkakaroon pa ng matuwid na landas, pero dahil sa ating Panginoon sa Kristo, binigyan niya tayo ng kahalagahan at paghingi ng tawad sa Kanya bilang Kanyang na ring anak. At ngayon naman sa second application na tayo, rejoice that our righteous comes by the faith. So, magalak tayo dahil yung pagiging righteousness natin is nanggaling siya sa pananampalataya natin sa Panginoon, na yung pananampalataya natin sa Kanya is nagkaroon siya ng magandang bunga, at yung magandang bunga na yun ay isang pagiging righteous na tao. Ngayon naman sa third application tayo, remain obedient as evidence of faith in Christ. So, manatili tayong tagapagsunod sa ating Panginoon, nang sa ganon, ayun yung magiging ebidensya natin sa Panginoon sa Kristo na malaki yung paniniwala natin sa Kanya. At ngayon naman sa discussion tayo, why is positional holiness always followed by practical holiness? So for me, nagkakaroon ng iba't ibang position about holiness sa kung paano natin sinusunod ang Panginoon sa Kristo. May ibang tao na halos parang konti na lang talaga yung mga bagay na nagkagawa ng mga kasalanan. So, nagkakaroon siya ng iba't ibang level. So, ayun lang po for our today's discussion. Thank you for watching.